interview, naging okay na yung relationship ng kanyang mga anak. For the longest time, talagang wala silang communication. Parang sinanibang kay Rufa sa pagkakasabi mo yan, Gano'n, alam mo naman si Rufa pa nagsalita, di ba? Senator Robin Padilla, sasamahan si dating Pangulong Duterte sa kulungan. Naging pahayag siya na sinabi, pag hinuli si Senator Bato, sasamahan niya si Senator Bato. Good as saying na, sige, magkakasama sila doon. At definitely hindi daw yung pinagtataguan, hindi niya iniiwasan. Bago mamatay si Kim Seyron, naglabas siya ng picture nila ni Kim Soo-yoon kung saan makikita doon sa picture na kinikiss siya. Nag-spark na yon ng grabing mga bashing. May mga evidences daw. Si Kim Seyron daw at saka si Kim Soo-yoon was dating for 6 years when Kim Seyron was only 15. It's Thursday and we're live and kicking. Ito na ang pampapor sa chikahan at intriga. Bago ang chikahan, pati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable professor, Abet Navus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Lahat tayo naka-blue. Oo, di ba? Except you. More or less, di ba? Okay, dahil dyan ay Thursday at nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo po ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. O yan, mga Marites, dahil ang dami na waiting sa ating live viewers, ito na po, isang linggong Chismis! Simulan natin kay Raver Cruz. Sure na si Julian San Jose ang pakakasalang PhD. Yes, dahil si Raver nga ang isa sa mga bida o cast ng bagong pelikula na Sinagtala na ang sila ay mga membro ng banda na ang tawag sa banda ay Sinagtala. So, una sabi ko, Raver, how you wish ba na sana part ng movie si Julian? Kasi di ba we all know Julian is singer. Of course, musically inclined talaga. Sabi naman ni Raver, okay lang kasi palagi naman palagi naman namin ginagawa. We always band through. They sing together. Or sing or dance? Hindi naman dance. Or play instrument together. Kapakapa, di ba? Kapakapa the piano. The piano? Si Julie magaling mag-gitara din yun. So, siyempre natanong si Raver about their relationship. Sabi ko, kumusta kayo? I mean, always the same daw. Diba? Sobrang happy pa rin. At ano naman, sabi ni Rayboy, talagang para sa kanya, it's really Julian na. Kung may papakasalan siya, si Julie na. Pero syempre, dahil hindi pa naman siya nagpo-propose, wala pa yung mga ganon, mahirap nga naman magsalita. Pero para sa kanya, si Julie na. Wala binibigay pang date. I'm sure matutuwa ang mga Juliverse fans. Sexy ni sexy naman. Bakit basa? Parang nakaganon yung boobs niya kay Ganun talaga. Siyempre, may iwasan ba yan? Siyempre magkaakbay siyempre didikit yun. Tayo nga. Pero yun, anyway, proud si Raver dito sa movie. At saka, siya, di ba? Drum, tama ba? Ang hawak niya dito. Hindi ako masyadong... Hindi ko alam na. You should know better. Hindi ko alam kung drum. Dapat you know also. Drum si Rian. Si Rian. Ay, oo. Dahil si Rian, nagulat din sila na into drums pala. Dahil bago pa mag-artista si Rian, alam mo ba ang reason ng pag-artista ni Rian pala? Na kay Rian tayo, gusto niyang bumili ng drum. Ay, ngayon, kaya-kaya niya na. To buy drum, kaya siya pumayag na mag-artista. Nakabili na ba siya? So, nakabili siya ng drums noon, pero hindi din niya nagamit kasi nga naging busy na siya sa pag-aartista at naipamigay na raw niya. She should play drum in Manila, di ba? And bake some cookies. Yes. Gusto ko malaman kung sino yung nagsasax dyan. Saxophone? Wala nagagano. Wala. Anyway, ayun. Konti lang silang member.
di sila symphony. Okay. Or Ben and Ben. Yung mga ganun. Lima Ang sila. dami. Tama ba? Okay. Abangan nyo na lang, Juliverse. Oo, sa April 2 na po yan. Pero Okay. nakapag-sax? Oo. Yeah. Ang galing ka. Pero masakit sa ano. Talaga? Nasaktan ka? Oo, kasi ginaganon mo. Paano? Natawa. Pre, nagsisimula ka na naman, ha? Huwag mo ko inahamon. Ay, ako. Inaantok ako. Gaga natin sisimula ito. Ito, Rufa Gutierrez, maagang matulog, kaya laging fresh ang aura from... Oo, nakakaloka nga si Rufa kasi siya yung bagong, may pinirmahan, pakapipirma lang niya ng kontrata bilang endorser na 3 produkto ng yung sa Lux. Yung kay Miss Ana Magkawas. baka yan ang issue. Na ano? Yung Lux, tsaka kaya sa Yung double E, yung spelling. Ay ba yun? Di ba yung Malalaman nyo yan sa Sabado. Pinaparecall ng mga produkto. Oo, diba? Anyway, sa Anyway. 3 produkto na nga na yun, na proud naman si kasi at 50, nakakapag-endorse pa siya ng mga ganitong beauty products. Ang chinare niya na yun nga importante sa kanya bukod dito sa mga supplements na ini-endorse niya, mahalaga siyempre yung kinakain, pumapasok, plus exercise, at habi ang pinakamahalaga yung pagtulog. Nakukumpleto daw niya yung at least 8 hours niyang tulog. So sobra ko na intriga, kinorner ko, sabi ko, kanina mo pa sinasabing maaga ka natutulog? Anong oras ba yung aga mo? Dahil talagang maningning na sinabi niya, alas 12. 12 siya natutulog. Pero at least ako kumpleto niya, oo. Kasi nga tayo, di ba, pagdating natin, ganun din tayo natutulog, natatapos tayo. You know si Roske, 4 a.m. Ay, grabe naman yun. Oo, no? Oo, ngayon alas 2. Kasi mapapakinggan ko naman yung drama sa radyo. Oo, nakikinig ka. Pero dire-diretso yun, hindi pa putol-putol. Paputol-putol muna. Alam mo na. Pag 60 na talaga, paputol-putol na. Si Rufa kasi 50 eh. Hindi na paputol-putol. Dire-diretso lang. Nagpapahid ako ng... Ayun! binibigay Uy, niya. Eseta Manzanilla. Oo, salamat Talaga. salamat nga pala doon sa Mas Hindi mo yung bet mo ba? Na Ang Manzanilla. dami niya sa merch at sa Kaya ko sa inyo, magkakabili pa kayo kay Mr. To. Ang dami-dami. Hindi ko alam, hindi kami gumagamit ng gano'n. Iba yung kanya. Alam mo nga, Amoy matanda ang sarap. pero si June nga, pinupuntahan na ng mga Amoy kapit. matanda ba? Ang Manzanilla, amoy baby yan. Amoy Dahil baby. ginagamit siya ng baby. Ano kinakain Baby ng talaga baby? ang gumagamit yan. Bakit ang amoy sa akin matanda? Baka kasi nagpahid sa'yo matanda. Kung saan tayo napupunta. So anyway, yun nga. Siguro naman di pa si Rufa nagpapahid ng ganyan. Iba pa yung Nagpapahid na produkto niya. Di, ang favorite ni Rufa yung sinabi niya sa akin, yung collagen. Napaka-importante daw ng collagen sa katawan. Lahat ng Malalaman natin yung ano may away ang Lux ni Rufa tsaka Lux ng RS ng front row. Ayun na. Actually, magkapareho yung pangalan. Doble Pwede lang yun. nga lang. Double X yung sa front row. Oo, yung Isa skin na lang. magkawas. Isa lang to. Isa lang. Ay. L-U-X-E. Pag sounds familiar, medyo ano pa hindi papayagan. Oo, pag sounds. Ay. Tsaka lalo na kung parehong category. Oo. Aray. yun. Sino ang nauna kanino? Magkaiba sila ng category. Ayun na. O, so anyway, Okay. congratulations, Congratulations, Rufi. Rufa. At sabi niya, katandaan niyo na maagang matulog. O kumpletuhin ang tulog. Yes, tama lang yan. Speaking of proof pa rin, may revelasyon na gusto siyang pakasalan muli ni Ilmas Bectas. Yes, yan yung bongga. Nakakaloka tong si diba? Rufa. Kasi nga, during our interview, naalala ko kasi diba, parang di ba siya masyadong natatanong, diba? Dahil naging okay na sila ulit, yung diba? relationship ni ng kanyang mga anak, si Lorena at saka si Venice at saka si Ilmas. So sabi ko, how was it now? Yung dynamic ngayon ninyong apat dahil okay na. For the longest time, talagang wala silang communication. Sabi ni Rupa, I'm so happy with my girl because sobrang happy nila, sobrang saya nila. Na yun daw lahat ng pain, lahat ng magagalit din for the longest time, parang nawala lang yon, nawala lahat. Yan ang sabi ni Rupa. And then sila ni Ilma, they have regular communication na rin. Palagi silang magka-chat siguro, nagkakatawagan din minsan. And itong si Ilmas pala, parang 18 years na niyang hindi nakikita. Mga ganon. Sabi ni Rupa, since naghiwalay sila. Sa 18 years na yon, di ba, na-annulled yung marriage nila, I think 2013. If I'm not mistaken, kinasal sila 2003. Parang mga ganon, 2012 na annulled. Hindi pala nag-asawa tong si Ilmas.
Kala ko nag-asawa siya sa Istanbul. Hindi pala. Ang sabi ni Rupa, syempre hindi na siya makakahanap ng isang Rupa na kagaya ko kahit saang lupalop ng daig siya pumunta. Parang sinanibang kay Rupa sa pagkakasabi mo yan, Gano'n, alam mo si Rupa pa nagsalita, di ba? Tapos, nakwento niya, na si Ilmas daw ay parang 3 months ago lang. Sabi daw ni Ilmas, parang gusto daw niyang pumunta dito. O niyayaya niya actually si Rupa. Magkitrain daw sila to tour the Europe. Tapos sabi ni Rupa, nako baka mamaya dyan mo gawin ng murder plot mo sa akin. Ayun na. Niloloko ni Rupa. Tapos sabi naman ni Ilma, sige, ako na lang ang pupunta dyan. So sabi naman ni Rupa, of course, welcome naman siya. At sabi daw ni Ilma, gusto kong mag-propose. Parang I want to propose again and marry you again. Sabi ni Rupa, Ang sagot ni Rupa. Joke, ganyan. So, sabi ko, pero anong sabi? Wala ba na-threaten? Sabi ni Rupa. Sa kanya? Sa side niya? Hindi, sa side mo. Sabi ni Rupa, ay, wala, hindi. Confident. Di ba? So, alam na kung sino yun. No mentioning of the Alam na name. kung sino yun, No mentioning of Yes, name diba? kasi Bawal. Nakakatawa naman, Rufa. Nakapunta ka talaga dito para makapag-get. Roofing. Parang si Rufa yung kausap natin. Nakakaloka. Yun, nakakaloka. Tingnan natin maging Reaction. nung whatever. Confident nga raw Pero yung eh. si Ilmas mahilig sa mga beauty queen talaga. Na-remember ko pa yung isang dating Miss Universe. Meron din siya. Oo, di ba? Na gwaping, ginanon din diba? niya. Di ba- Mayaman. Teka lang kay Rufa ba? Hindi ba pwedeng banggitin? Herbert? Hindi, si Herbert naman. Of course, we all know si former Mayor Quezon City, Herbert Bautista, ang naliling kay Naliling Rupa. sa kanya. Pero kasi, hindi naman, during the interview, sabi, wala question ng mga lahat. Kasi Rupa din, ayaw niya muna entertain. Pero sabi niya, syempre, happy naman siya. And yun nga, yung sa tanong na, wala ba natitreten dahil may mga ganyang pahaging ang ex, Ang ex. jowa. Sabi niya, wala, hindi. Confident. Ganyan siya. Confident. So, ibig sabihin, yun na, confident. Tapos sabi ni Rupa ngayon daw, nagbibigay na ng Sustento. Parang gano'n. Nagbibigay na, sabi niya. Sabi ko, hindi naman yung pera o sustento, or most likely yun na yun. Sabi ko, Yes. so siya na ba yung sumasagot dun sa... Ako narinig ko yan. Ano narinig mo? Siya na ba yung sumasagot dun sa... Pagpapaaral. Schooling ni Loreen dahil sa Saka ni US. Venice. Sagot ni Rufa, naku, wag mo na kasing yun, tanongin. Sabi niya, Wag na nating, wag mo na lang alamin kung Sino? kung ano yung sagot niya. Ayun, wag mo na alamin kung ano yung sagot niya. Basta maganda ngayon, nagbibigay na siya. Nakita ko yung sa post basta post mo ata o ni Alan Jones. Basta may natawa ako doon. Wag mo na Wala si alamin. Alan doon, baka. Wag mo na alamin kung anong toka ni Elma. Ang importante, bongga yun. Nag-aaral yung mga anak sa States. Pero anyway, ang ganda ni Rufa lalo ngayon and ang sexy niya. Kasi talaga daw, tinitake niya seriously ang kanyang health ngayon at pagpapa-slim. Kaya nga through the locks ni Ana Magkawat at nag-boxing siya. Parang 5 sila ni times a week. Sila ni anak ni Dr. Vicky Bello, Crystal. Nakikita ko sa post. Malaki. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo, laki ng pinayat mo. Kung i-compare natin dun sa yung dati niyang soap sa Netflix with Don Bell, Can't Buy Me Love. Fairness naman. Tsaka maganda talaga skin niya. Tama dito. Di ba ako? Diretso tayo mga Marites. Ito. Kapatid ni Angel Oxina, si Ella Colmenares, nag-post tungkol sa green bones ng kanilang ama. Mr. Fu? Yan. Ano na-realize? Ama. Yan. Na-realize ko. Si Angela Colmenares, na kapatid ni Angel Locsin, ay kabatch ko sa UST. So... At? Nakalabang ko pa yan sa eleksyon nung araw. Pero magkakilala naman kami. Wala naman kami away. But anyway... Wala mo ka relasyon. Wala. Hindi nagkaroon. Wait! Yung pagkawit mo talaga. Put na pot, Go. Dahil dyan, ito, sabi nila, lagi siyang hindi naman lagi. Yung nung time na syempre na kasagsagan ng kanilang pagdadalamhati, nagpo-post si Angela o Ella Colmenares sa kanyang... Ella nga. Ella. Pero si Angela Colmenares ang pagkakilala ko sa kanya. Tsaka yun din yung pangalan dun sa post.
parang nung sa panahon ng kanilang pagdadalamhati, ang haba nung lagi ng mga post niya. Isa sa pinakamahaba niyang na-post yung huling araw kung saan i-cremate niya yung kanilang ama. So, binabanggit niya dun si Angel. Lagi niya binabanggit si Angel doon kung gano'n na lungkot si Angel, umiiyak, napapagod na, minsan nakakatulog na lang sa sofa, tapos gigisingin na dahil ito na yung seremonya, etc. Tapos, dun sa dulo, sinabi niya na kasi di ba pag kiniremate, sasabihin naman nung nag-cremate kung anong estado nung cremation or may papakita, ganyan. So, pinakita sa kanila na ang dami na green bones. 500 plus yung nakita. Pero hindi naman niya binanggit kung gaano karami, pero sinabi lang niya na sobrang daming naiwan na green bones. Ang sabi pa niya dun sa post niya na parang nagliwanag daw yung mukha ni Angel. Talaga? Sabi, nang-iwan si Papa ng green bones, parang gano'n. Tapos, kahit daw gusto man ni Ella na explain sa kanya yung siyensya o science ng tungkol sa green bones, parang hindi na daw niya nagawa kasi parang hinayaan na lang niya yung parang yung itsura kasi daw ni Angel para nagliwanag. Yun naman ang sabi niya. So, kung ang interpretasyon man yun, talagang mabuting tao ang ama nila, na naniniwala naman sila, hinayaan na lang daw niya. So, yun lang naman yung pinost. Pero super haba nung binasa mo. Oo, nabinasa ko. Yun lang yung dulo lang na parang sinabi lang niya, actually, as they carefully placed the green fragments back into the urn, I realized that whether it was science or miracle, what truly mattered was Dad had left behind in our hearts lessons of hard work, quiet strength, and love that stayed with us. And for that, we were lucky. Yun na. Ano ba yun si Ella? Si Angel yan. Angel ba yan? Pero magkamukha sila. So yun na nga. So sa buong talaga duration nung talagang walang kay Angel Tsaka sa mga post, private sa post niya walang mga litrato. Kasi tinignan ko yung sa page niya, wala akong nakita na litrato or hagip man lang or may mga malalayong kuha, wala Puro mahabang mga lang na post lang yung dramatic. Kahit doon sa mga nakiramay siguro ng mga kaibigan nila sa showbiz. Talagang pinakiusap, no? Di ba, syempre, yan yung isa sa mga naisip kahit alam mong nakikiramay, kaya isipin na, kung makikita na natin si Angel, pero hindi pa din. Lang naman. Julia Barreto, may legal action kontra SOCMED netizen. Nag-road trip birthday celebration na kasama si Gerald Anderson. Prof? Yeah, halos magkasunod kasi silang nag-birthday. Pero nauna nga dito yung sa Camiguin. Camiguin Island, sa may Bohol ba yan or parting na nag-location yata sila. Saan ba yung Camiguin? Di ba sa parting Mindanao? Visayas, Mindanao, di ba? So anyway, parang may netizen doon, isang vlogger ng pangalan Nika Ko, na nag-post na nagko-complain na parang kasi sinara yung isang island, part ng island kasi na meron ng pictorial na ginawa itong dahil sa imbitasyon ng tourism government doon sa lugar. Pero walang kaalam-alam si parang siyempre celebrity na pagbintangan, nag-post ginarag siya ng ginarag na kesyo porque celebrity, masyadong entitled, blah 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 blah, kailangan daw ipasara, may mga turistang iba doon. So sinagot yun ni Julia, sinabi naman niya na wala siyang kaalam-alam doon, na imbitahan lang siya. Tapos if ever naman nasara, hindi siyang nagdesisyon noon, kundi yung klinaro din nung tourism office nung lugar na sila ang may imbitasyon at sila nga ang yan. Then sa sunod na post na itong Nika, binago na niya, inedit niya na yung kanyang parang tinanggap niya yung apology nung at nag-apologize din siya kay Julia, pero tinanggap niya yung paliwanag ng tourism department. Nag-react naman ngayon si Marjorie, the mother, kasi sabi niya, bakit inaano mo, ba't binabago mo matapos mong bintang-bintangan ng kung ano si Julia, blah 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 blah, and so on and so forth. Kaya sabi, maghanda ka kung may legal action kaming gagawin laban sa'yo. Kasi parang sinira mo naman ng todo. Pinagbintangan mo ang hindi naman naimbitahan lang siya doon bilang guest. Something like that. Tapos nung nag-birthday nga sila, mahal magkasunod sila ni Gerald. Road trip? Pumayang. Motor lang. Sama hindi nga sinabi kung saan. Kasi di ba si member siya nung kagrupo niya sina sa Milby, Jay Cuenca. Na Dom Rock yata. Hindi, iba. Ibang grupo pa si Jay Cuenca, sa Milby, tapos si yun. For the first time nag-road trip. So sumama siya kasi halos magkasunod na lang yung birthday nila. Kasi nag-birthday rin si Gerald. 28 years old na pala itong si Julia.
So, Si yun. Gerald, ilang taon na ba? 30 plus na yan. So, masaya naman. Bongga, happy Yun lang. birthday sa inyo. Pwede na sila Birthday. magpakasal. Pwede na sila. Ito. Moira, inaayawan na nga ba sa ASAP 30? Yan, amin nasagap na ano. Ba't ka Wow! tumatawa? Wala lang. Si Moira na naman Kilala mo kasi. ba si Moira? Hindi masyado. Oo, tingnan mo. Ano yung report niya? Tingnan mo na. Pangalan lang. Pag nakasalubong mo ba siya dyan, malalaman mo na si Hindi. Moira. Tingnan mo na. Lalo na sa Emerald Avenue. Avenue Wale. Pero pag kumanta, Kilala ko. Yan. Ayan, kilala ko na, Payat na niya, May issues siya. Lagi na issues ng babaeng to. yung naging issue niya lately sa ASAP, yung kay Regine. Oy, Regine nga, di ba? Kaya nga parang, yung pag meron yata lakad yung ASAP, parang ayaw na sumama pagkasama si Moira. Kasi Hindi lang si Regine, yung mga ibang mainstay. Pero yung naging issue niya Pero kay hindi Regine, natin- di umano, sinabihan daw niya kasi na wala nang ginawa si Regine, kundi tumili ng tumili, bumirit ng Oh, bumirit. tsaka walang Sino? ano. Sabi- Si Moira? Sabi ni Moira. Oh, Yun ang nakarating na report Pero yun sa ay ASAP. allegedly lang. Yeah, kaya nga. Kasi may nag-post na mga account. May isang account na di umano, yun nga, kaya daw iniiwasan na si Moira dahil nga meron siyang ganong statement kay Regine. Kay Regine. But Pero hindi naman it's ano not yet yun. proven kung totoo talaga. Hindi pa rin naman nagkahalta si Regine o nag-react na o totoo ba na nalaman niya na may ganong komento si Moira. Si Moira. Pero meron siyang may parang may napanood akong clip na si Regine tsaka si Sam Milby sa ASAP din ata ito na nag-joke si Regine na are we friends or we're not friends? Parang gumanon si Regine. Baka galing kasi, di ba? Kasi parang yun yung kasagsagan nung tinanong si Sam Milby na we're no longer friends or we're not friends since last year, parang gano'n. So parang nag-joke si Regine. May clip ako nakita eh. Parang syempre ASAP yun. ASAP lang naman si Regine, di ba? Parang gano'n na. Tapos nagtawanan lang, nagtumawa lang naman si Regine. Alam mo naman si Regine, tactless din yun, di ba? Oo naman. Sure. Marami na sa mga dating niyang kaibigan na nag-unfollow na sa kanya. O, Niligwak baka na siya. Niligwak na siya. Katulad ni Sam ay hindi na rin siya tinuturing na kaibigan. Oo. At hindi maganda sa karir niya yon. Oo, di ba? Hindi lang sa career, sa tingnan natin pagkatao kung, niya. kung mawala na nga siya sa... Pero magaling kumanta to, kaya I doubt it, di ba? Hindi ko makakasama lang sa production Meron Di niya ba? siya. Magtatayo siya na sarili niyang show. Ganun ba? Nag-explain nga siya sa isang show niya, parang Cebu ito. Kasi di ba parang meron pang isang issue na binato siya ng mineral water. Di ba? Kunento natin dito, sabi niya hindi daw. Nahulog lang daw. Pero kung Tapos- titingnan mo yung video, Pero pag ganun hindi naman hulog Direct. yung ganun. Pag diretso, hindi naman pag ganun. Anyway, tapos sinabi rin niya na kasi parang hindi rin ako umiyak dahil sa nabato ako ng mineral water. Kaya ako umiyak kasi sinurprise ako nung friend. Oh, sarap. Ay, may friend pala siya. Moira, ikaw ba yan? Parang lugi ako. Ako Moira siya, Rufa. Ayoko. Pwede ba naman. Julio Barreto na lang ako? Para may Gerald ako? Magsalita pa naman si Moira parang... Di ba? Ay, di ba nga? Gayang-gaya mo. Hindi ko nga maintindihan yan nung sa press con. Di ba nga, Ewan ko dyan. Sabi ko, ano daw? Kaya niyo kung ano mangyari, kung wala na siya, wala tayong magagawa, di ba? Dahil si Arce Muñoz, isinalba Ano ng naman? Isinalba ng BTS. Di ba? Grabe naman yung Page pagkakaano naman. Yes, alam Di ba naman yung natin. favorite? Again, Di ba? isa siya sa mga cast din ng Sinagtala the Movie. Si RC naman talagang from the beginning, alam natin na miyembro talaga ng isang actually rock band in a way. Yeah, Di ba? kumakanta Si talaga RC. siya. Di ba? Talagang tumutugtog Amber. siya at Oo. kumakanta. Bago na may tsura niya, hindi na makalala. Nakita mo? Oo. Ano naman tsura niya, Yung pre? presko. Alin siya dyan? Hindi, yung presko. Ayan siya. Oo, di ba? But anyway, Oo. alam naman natin na si RC ay isa talaga sa mga BTS Army. local artists natin na sobrang matuturing mo talagang legit Fanatiko. legit army o legit fan ng Korean yes. group na BTS. Yes. At saka si RC talaga. Si RC talaga ay talagang pumupunta siya kung saan may concert o may ganap ang BTS. At kilala rin si RC ng mga international BTS fan or army. So anyway, kasi nga napag-usapan yon, ito kasi yung Sinagtala, may mga hugot talaga sila doon. May kanya-kanya silang mga pinanggagalingan. Si RC, ayon kay Direk Mike Sandejas, pinakwento ko kung ano yung mga karakter ng bawat isa. Pero kay RC, sinabi lang niya na she's a single mom, pero hanggang doon lang.
sabi ni RC, talaga na nagkaroon siya na apprehension na tanggapin to noong una kasi parang ayaw niyang gumanap ng ganong klase pa ng role. Kaya yun na medyo aabangan siguro. Kailan pa? Ano to? Kailan pa? Tumas ang kilay mo dun Kaya yun ang sabi niya talaga. Ayaw niya ng ganong klaseng sana. Muna. Oo. Pero ginawa niya, siguro baka nagustuhan niya. Another thing nga, member sila ng mga banda. So nakwento ni RC na siya, ang isang way niya siguro para nakatulong sa kanya if ever na meron siyang problem or na-depress siya or what, ang BTS talaga ang nakapagsalba raw sa kanya. Kaya ngayon, sabi niya, panoorin niyo to para madagdagan, magkaroon pa ng part 2, part 3, para marami akong budget na Pang BTS. Pang tour at pang fangirling. Ganyan. Yun na. Pero yung role niya, ganun pa rin. Single mother. Hindi, oo, pero hindi lang kasi yun. Kaya hindi kinuwento ni Direct Mike kasi nga parang yun siguro yung medyo single mother mystery. ba siya? Doon daw sa Doon sa movie. movie. Pero meron pa other than being single mom. Yun. Ikaw ba kilala mo si RC Munoz? Of course! Na-name ni Isabel. Grabe. Oh my gosh. Ay, si dating starstruck na. Diba? Basta alam ko close sila ni Ambet. Diba? Magkaklase sila sa isang clinic. Ewan ko sa inyo. Hanggang ngayon ba? Ay, hindi na nga pala. Hindi na. Kaya mga Barda fans, pinaghihiwalay muna. Ayan. Pagkatapos magkaroon ng conversion. Ganda ng puro rice. Pinaghiwalay nga muna. Diba? Bakit? May pelikula si Barbie. May pelikula si David. Ano magkahiwalay? Nakita ko yung trailer nung kay David. Nakakaloka yung title. Yung ba yung impyerno? Oo, kasalanan. Oo, kasalanan mo. Island ba yun or what? Kaming mga samahan ng mga makasalanan. Oo. Samahan ng mga makasalanan. GMA yun, ho? Oo, na pa-negative, di ba? Oo, nakita ko yung trailer. Pari ang role niya. Oo. Tapos sa mga babae nga niya, si Sanya, na kapatid ni Jack. Tapos si Lizelle Lopez, saka si Jay Texon. Yun ang pinalit kay Barbie. Habang si Barbie naman, Meron may sariling movie. Yung Biduge. P77 din eh. Oo. Yung P77. Ayun, yung prelude movie ba yung horror? Oo. So wala muna kayong Barda. Ayan. Uy, pero yung mga sila. kinugalawan nila parang magjowa na, ha? Mo sila kung magjowa na sila. Pakailan po sa kanila. Pagkatapos. Sinabi ko lang naman na. Di ba? Diba? Kasi nung Binabalita lang naman naobserbahan. natin to. We're just reporting. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! JK Hershey to, hindi napigilan sa pagpapahayag ng saloobin. Prop, anong saloobin niya saan? Hindi kasi diba, alam naman natin, very consistent. Isa sa mga celebrities yan, si Jake Ejercito, na kahit ano pa ang mga nangyayari sa politika, lagi at meron siyang sinasabi at pinaglalaban niya talaga yung kanyang opinion. So, isa siya sa mga earliest na nagpahayag kasi di ba alam naman natin nangyayari sa dating presidente, hindi naman tayo namumulitika dito pero nire-report natin dito na alam mo yon meron ding celebrities diba? na pinaglalaban vocal, nila yung paniniwala, very vocal as sa tama nga kagaya ni Jan Lapus, ni Arnold Clavio, pero yung si Jay kasi very consistent yan since day one at talagang kahit ang pamilya niya ay nasa politika at yung mga kapatid niya ay mga senador at may mga ibang rin na pinaniniwalaan, pero siya consistent siya sa pagsasabing itong ginawa ng dating administrasyon ay hindi niya pinaniniwalaan or hindi niya sinasang-ayunan. Kaya nakakatuwa, kaya hindi siya napigilan nung paglabas niya ng kanyang opinyon. Yun lang. Okay. Maganda. Dahil ang ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga Kamarites,
na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, totoo po yun dahil hindi nyo yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! And speaking of issues today, ito na si Senator Robin Padilla, muling hinamon ng netizen sa pangakong sasamahan si dating Pangulong Duterte sa kulungan. Ikaw muna. Kasi nang pumutok yan kasi, di ba? Kasi isa siya sa mga tinarget. Although klinaro naman pala ni Robin nung 2023 at 2022, may naging pahayag siya na sinabi, pag hinuli si Senator Bato, sasamahan niya si Senator Bato. Since alam naman nating lahat, ang amo ni Senator Bato, yung dating presidente o Duterte, hindi good as saying na, sige, magkakasama sila doon. At definitely, hindi daw yung pinagtataguan, hindi niya iniiwasan yan. Ganun ang kanyang paninindigan, so be it. Diba? Kagaya ni Bato. Correct. Another ugbo, ito, Kitty Duterte, pinagpiestahan online. Pwede raw sa Viva Max, Pro. Ay! Sir po. Eto na nga. Kasi alam naman natin, di ba, sa gitna ng kaguluhang ito, isa sa mga talagang nagva-viral o laging ang daming mga videos nung kasagsagan nung kaguluhan, si Kitty Duterte. So, syempre, alam naman natin, nakita naman natin yung videos kung paano yung mga naging reaksyon ni Kitty Duterte. Pero alam niyo naman ng mga netizens sa mga ganitong sitwasyon, hindi maiiwasan na maghanap ng mga kung ano-ano mga imagination. Tulad ng ilang mga videos ang lumabas ng mga videos ni Kitty Duterte na nagpa-party. Parang pinapalabas nila na party girl. Party girl naman talaga. Ganun ba? Si Kitty Duterte. Pangalawa, yung mga pa-sexy niya. Kasi meron siyang mga, parang ini-endorso na pampaputi ng kilikili. Mga ganyan siya. Talaga. So, may mga ganyan. Tapos may mga ilang kalalakihan na nagbibiro na sinasabi na, sige, bilang wala na mga ganyang post. Yan. Isa yan sa mga lumalabas na. May rose pa sa gitna ng may tattoo siya. Sa pagitan. Tapos, sinasabi ng mga kalalakihang na nagpo-post na bilang nasa Amsterdam na, ay nasa the Netherlands na, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila na raw ang bahala kay Kitty Duterte. So may mga ganon. Hanggang sa nasabi na, uy, ang sexy pala ni Kitty, pwede siya sa Viva Max. Parang pinagpepestahan na siya. Siyempre, hindi mo maiwasan. Hindi mo naman maiiwasan yun. Dahil lalo na sa kultura natin, online, di ba, kahit merong seryosong nangyayari, meron at merong hanap at hanapan ng comedy. Yung before and after dun sa nose. Isa rin yan. Yung sa lips. Isa rin yan. May lips pa? Yung sa eyes pa. Lahat. Lahat. Pati to. Hindi, more of the nose eh. Malakas daw yan sa social media. Followers. So, siguro naman. Dapat lang naman, no? Kaya nasabi ko lang. Sinabi ko lang. So yun, yung parang, alam mo naman, syempre sa kultura natin, di ba, kahit meron seryosong nangyayari, meron silang mapapansin at meron silang gagawin para maging quote-unquote na entertaining pa rin online. Pati yung pangalan niya, may ibang version. May ibang sabihin. Pinauso rin natin dito kay Christian Vasquez, di ba? Kalala ko yun. Christian Vasquez. Nabuhay ang aking. Pang Viva Max nga. Aray ko. Pero di naman niya mag-Viva Max. Oo naman. Hindi naman niya kailangan. Correct. But anyway, yun lang. Yun lang. Susunod daw ba sa Netherlands? Ang nandun ay si VP Sara. At saka yung si Polong. Ayan. The brother. Tapos, binigyan ng 5-day visa yung sumama sa kanyang opisyal. Sino ba yun? Day nurse. Tsaka yung aid. Yun ang sabi. Yung isa, si Milde, whatever. Executive secretary niya. Parang siya. Parang 15 days. Ano ba yan? Dalbeya. Anyway, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ito, SB19's Dam. Pasok sa UK Billboard chart. Yes! Bongga yan. Bongga yan po. Pinaka-latest achievement. Bukod doon, meron pang dito sa Billboard PH, meron na silang achievement. Number 4, number 3. Basta ang dami nila achievement dahil sa kantang yan. Yung Dam. Dam ba yun? Ayan. Ang ganda nung sayaw. Di ba yung
Ang ganda nun sa'yo, hindi lang pwede sayo makita natin, gusto dito. mo? Hindi ko makita nga eh. Sila Hindi yung nga pwede SB19 dito na sayaw? Oo nga. Di ba maganda? maganda. Hindi nga po pwedeng sabi ni ano, baka makopyright. Ganun ba? Oo. Kahit lang. Yes. Yeah. Tapos nga, yung kanilang May 31 concert, ay no matter of hours, yung unang ilabas, Sold sold out out na. agad. Meron pa sila, 2 araw pa sila magbenta. Yung 15 yata medyo sold out na, yung 16 na yung dates na pag bebenta nila ng ticket. Sila kaya nag-choreo yan? Parang sila. Di ba? Ang fairness yung choreo nila parang Lady Gaga na abracadabra. At saka yung costume nila na parang sila mga prinsipe na grabe. Diba? Gwapo ni Stel. Ganun ba sila Ayan, sa Billboard, pakatingin nga uli yun. Pakita nyo nga yung costume nila na kahit yung costume nila. Philippines Billboard, number 4 sa Hot 100, number 3 sa Top Philippine Song. Yun. Hindi yung Damn, ayun. Damn. At saka naging nag-blend na sa kanila yung styling. Sorry, kasi dati parang syempre, nung nagsisimula sila, merong dating na parang trying hard. Pero ngayon, wala na. Inangkin na talaga nila yung styling na yan. Bagay na bagay sa kanila. Yung Billboard chart sa UK, first time na nangyari yun sa SB19. Tsaka doon. So, Congratulations sa SB19. Diba? Sobrang Ano pa? yan. Tribe. ng Eto. Philippines. Yes. Sino to? Si Kim Chu. Kinuyog ng ilang netizens dahil sa sinabi itong Deserve. sa Showtime. Sir po. Noong Monday, Di ba alam niyo naman, di ako masyadong familiar sa Showtime, pero di ba may mga segment sila, di ba? Sa opening daw, parang si Vom, Napanood ko yun. si Vom Vom tsaka si Kim, meron silang binasa sa prompter. Yes. Tungkol parang sa tadhana, etc. Tapos, sinabi ni Kim na, deserve, parang ganon. Nandun doon sa last part yun. Yung spills nila yan. Yung spills na yun. Ngayon, syempre, alam mo naman, may mga troll, may mga supporters na parang binigyang kulay yung pagkakasabi ni Kim ng deserve. Kinunek doon sa sitwasyong nagaganap sa politika. Agad namang ipiniliwanag ni Kim Chu, nag-post siya na, hoy, ano ba kayo? Kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin sa spills. Kayo talaga. GV lang, yun ang sabi niya. Spread kindness and good vibes. Ayan. So, yun. Syempre, alam mo naman yung mga tao minsan, di ba, naghahanap ng meaning sa lahat. Oo. Yung kay Vong naman, ito yung spill na binasa niya. Sabi niya rito, parang may iba sa ngiti ninyo ngayon. Parang ngiting may inspirasyon. Yung ngiting may dahilan ka para bumangon, ganyan nga, sa kabila ng gulo at ingay, sana mahanap ninyo ang inyong dahilan ng paghinga at ng inyong pagpahinga. I say deserve. Kaya nadamay din siya. Pero yung spill may kinalaman nga dun sa, kasi ngayon may grand resbacker lahat ng mga dating mga dun sa tawag ng tanghalan, ang dami nila, 3 grupo rata, may Team Alon, Team Ala, mga ganyan-ganyan, na pinaglalaban-laban uli. Kaya sabi parang resbakan, deserve nating mag-resback at makasama itong mga champions na to. Mga taga-anak naman sa isang banda, although dininay na nga yan ni Kim at ni Bong na it has connection with what happened recently, deserve din naman ng mga, let's say, mga kapamilya star or ng mga taga-It's Showtime, kung masaya man sila ngayon. Or kung may opinion, kung may opinion man sila tungkol sa nangyari, alam naman natin kung anong nangyari sa istasyon nila. Deserve din naman nila. So, meron din naman silang... Hindi na dapat questionin. May karapatan naman din sila na magsabi ng kanilang saloobin, lalo pat sila yung isa sa mga naapektuhan noong dating administrasyon. Naapektuhan. So, yun. Oo, diba? Speaking of that, alam mo, I think that was March 13 ba yun? Last week? Nung this week. 2020, nung 2020. nag-shutdown ng ABS-CBN. March yata. Kasi that was March nga. Parang hindi ko na matandaan Wait sa sobra. March 15 kasi, 16 yung talagang nag-lockdown. Parang nag-post sila recently kung March din yun. March din. parang kaka-anniversary nila kumbaga. Basta maglalabasan ulit sa SOCMED na anniversary, ganyan. Tsaka may mga
iba talaga naging talent ng ABS na mga personalidad na naging very vocal sila. Halimbawa, si Ma'am Jing Reyes na yung masisi, news manager noong mga panahon na yon. Nung nakita niya na nasa eroplano na si dating Pangulong Duterte, meron siyang naipost sa kanyang IG. So, given na yon. Alam mo, may isa nga ding celebrity artista, female actress, female star na nag-post sa kanyang Facebook account na simpleng deserve. Alam mo, laman na yun. Nagsunod-sunod na yung mga comment na parang sabi nga, parang deserve lang ang nakalagay pero parang nagsabi nga, wow, ang galing no, parang nagkakaintindihan dahil sa mga comment din na agree, totoo, mga ganyan. Hindi pa ako nagde-deserve niyan, ha? Marami. Ito na. Ito, Kim So-yoon. Humaharap sa pinakamatinding issue. PhD, ano to? Nako, mag-ingat. Tissue. Kailangan natin ng tissue. Maiyak si Rose. Bakit? Hindi, diba kasi sa mga hindi nakakaalam, si Kim So-yoon ang maituturing na highest paid Korean actor. One of the, Hallyu star talaga. Isa sa pinakasikat. Kung hindi man pinakasikat talaga, one of the talaga. So, isa din sa may magandang imay si Kim So-yoon, as far as I know. Pero ngayon nga ay medyo malaking dagok ito. I would say na malaking dagok sa career ni Kim So-yoon. Ito naglalabasang mga issue or allegation or mga bintang laban sa kanya. Again, it has connection with the death of the Korean actress Kim Se-ron. Na napag-alaman naman na namatay siya through suicide. Dapat may note tayo. Anyway, yon. So, bago mamatay si Kim Se-ron, naglabas siya ng, I think last year pa to naglabas siya ng picture nila ni Kim So-yoon kung saan makikita doon sa picture na kinikiss siya ni Kim So-yoon sa cheek. Nag-spark na yon ng grabing mga bashing kaya Kim Se-ron. Okay? Ba't siya binash? Kasi, syempre, ganun talaga yung mga fans. Parang ang feeling, nag-iilusyon or whatever, ganyan. Pero wala silang relasyon. At that time kasi, hit na hit pa yung K-drama ni Kim So-yoon na Queen of Tears. Queen of Tears. So, okay, eto na. Fast forward. Alam natin na si Kim Se-ron died. February 16. February 16 happened to be the birthday also of Kim So-yoon. So talaga napag-connect noon pa lang. But ngayon talaga lumalabas, may mga evidences daw, let's say, siguro nakita nila sa phone ni Kim Se-ron, sa mga gamit ni Kim Se-ron, yung auntie niya ang nagsasalita na si Kim Se-ron daw at saka si Kim So-yoon was dating for 6 years when Kim Se-ron was only 15. And at the time, So-yoon was already 27. So kumbaga talagang lalo na sa Korea, parang sobrang exploitation of minor ang dating. Crime ang dating yan. Sobrang, parang, hindi nga exploitation of minor na nga. Alam mo, hindi pa nga ganun ang ginawa nilang term kay Kim So-yoon, yung nag-start with letter P. Parang grabe naman. Anyway, yon. Sabi, ang claim ng auntie, parang ganito, parang they do not know the relationship not until Kim So-yoon was in military. So when he was in military, so most likely mga 30 na to or magka-30 na si Kim So-yoon. May nilabas naman sila in fairness na mga letters, pati meron ding postcard, mga ganon, na letter ni So-yoon kay Kim So-rin. Kay Se-ron. Se-ron, So may relasyon nga. Ayun na nga ang kiniklaim nitong auntie. Auntie ni Se-ron. 6 na taon daw to. Pero nag-break daw di umano nang magkaroon ng DUI or incident. Ano nga yun? Tawag doon? Drinking... Under influence of Driving under influence. Ano ba yan? Driving under influence. Medyo matindi kasi yung naging scandal na yon ni Kim Se-ron. That was 2022.
Yes. So, yun, nung time daw na yun, di umano nakipag-break si Soo-yoon kay Seiron. Si lalaki ang nakipag-break. Si Seiron kasi, child star din. Dati siya under YG Entertainment. Then si Soo-yoon, nagkaroon siya ng sarili niyang agency. Kasama niya yung pinsan niya. Ang pangalan ng agency na yun ay Gold Medalist. So, si Seiron lumipat from YG dun sa Gold Medalist. So, nung nagkaroon siya ng accident, syempre, maraming naapektuhan. At that time, may ginagawa siyang drama yata. Kinailangan siya i-pull out from the drama kasi ganun yun eh. So, kailangan niya magbayad ng damage. Ang nagbayad, itong Gold Medalist. Yan. So, that was 2022. Fast forward, 2020. Nakatanggap ng parang demand letter o demand letter ba yun din yung pinagbabayad siya ng 70 million Korean won. So nagulat si Seiron. Tapos pinakita rin yung text message niya kay Soo-yoon na parang upa talaga ba parang kumbaga sa Tagalog sinisingil mo ko ngayon pwede bang bigyan mo ako ng ample time kasi kumbaga ngayon pa lang siya magbabalik so para yung mga ilang percentage may babayad daw niya paunti-unti parang ganon. Pero I think hindi siya sinagot daw ni Soo-yoon. Siyempre, itong mga report ko ay base na lang sa mga naglalabasan. Hindi din natin alam ko ano yung mga in-between, kung talaga bang hindi sinagot o ano. So, sinasabi nila na si Soo-yoon, parang ang nangyayari, di ba, nag-commit nga ng suicide. So, parang inaano nila. At nangyari pa, tinapat pa sa mismong birthday na aktor. So, sinasabi nila na parang si Soo-yoon ang reason or naging trigger para gawin niya yun. Ni Soo-yoon. Okay. So, ang dami ngayong backlash kay Soo-yoon. Nandyan sa IG niya, mababasa ninyo. Grabe yung mga comments sa kanya. Kung ano-ano hindi maganda. So, may basher siya, gano'n? Sobra Marami ngayon. Kasi we all know naman iba talaga ang Korean entertainment. So, buhay na buhay ang cancel culture dito. So, ngayon, ang dami na nagka-cancel sa kanya. May mga balita nga na parang 4 na sa endorsement ni Soo-yoon ang di umano ay nag-back out na. Pag ang dami niyang endorsement so kung sakaling itong mga to ay magba-back out, he needs to pay. And pag nagbayad siya, parang estimate nila aabot to ng like 20 million Korean won or ganong kalaki. Or 20 billion Korean won, sorry. Kasi mura lang yung million. So, yun. Sa lahat ng ito, nag-issue naman ng statement ang gold medalist. Actually, naglabas na ng statement ang gold medalist before, nung unang lumabas to, sa isang YouTube channel. Pero ngayon kasi, ang Dispatch, sa mga hindi nakakalam, ang Dispatch ang isa sa mga parang news outlet sa Korea na talagang source ng mga scoop, ng mga breaking news, mga ganyan. Kinonfirm din na talagang nagkaroon ng relationship. Ayun. Siyempre, medyo malaking 27 ka din, 15. 12 years. 12 years. 12 years, oo. Yun. So sabi naman ng gold medalist, hindi daw totoo yun, dinideny nila, wala daw katotohanan. Lahat ng allegation. By next week daw, maglalabas sila ng statement. Siyempre, maraming katanong, bakit kailangan next week pa? Bakit hindi na ngayon? Nag-iisip kayo ng paraan para pagtakpan or something. Pero ako, iniisip ko naman, baka naman nag-gather pa sila ng mga ebidensya din para kontra dun sa naglumabas na evidence. Ako, siguro nandun na din yung, siyempre, di maiaalis. Nandun din ang pagmamahal ko kay Kim Soo-yoon. Nalulungkot ako sa nangyayari. Kasi, if ever na siya ay maka-cancel, although ngayon, meron siyang guesting sa Good Day, sinasabi hindi na daw tutuloy. Pero from what I read, ngayon lang, natuloy siya dun sa guesting. Yun naman pala. So, ang ano ko lang, nakakahinayang din kasi napakahusay na aktor. Lahat ng drama niyan ay talagang nag-hit. Nag-click. Oo. So, sana nga kung hindi to totoo, ay ma-prove ni Kim Soo-yoon na ito ay parang paninira lang sa kanya. Pero syempre napakahirap kasi yung isang involved ay wala na. Oo, diba? At saka ano yung patunayang hindi totoo yung nagkaroon sila ng relasyon ni Seiron, di ba? Kasi may evidence tong kabilang kampo ng mga letters niya. May pictures. At saka tiyahin mismo nagkukwento, no? Okay. Pero, ayun nga, feeling ko kasi maraming kwento pa.
kung maybe may Kim Soo Hyun, maaaring kung nagkarelasyon sila, pero tingin ko maraming involved. Pero grabe naman dito. yung sinisingil pa siya na ano. Hindi kasi Diba? alam mo. Inabunuhan ba ng gold medalist yun? Yun naman, kasi agency sila part yun. May-ari doon si Kim Soo Hyun? May-ari siya? Oo. Alam mo sa Korea, may mga sariling agency talaga. Yung mga talagang mga Hallyu stars. Sana pinagbigyan na lang niya kung nagkaroon sila ng affair. Charot! Kawawa. Bakit pa pala siyang namatay? 24. my Okay, God. mga Marites. Sige, pantabayan na lang natin mga next yan. Kaloka. Oo, hindi. Naging favorite ko rin niya si Kim Soo Hyun eh. Okay, ito na nga. Ano na? Ito. Kim Soo Hyun? Si Michelle Gumawa at Michelle. Coach Aldo Panlilio ikinasal na sa Benguet. For the second time. For the second time kasi last February yung church wedding ang naganap. Catholic yun ha? Catholic yun. Dahil doon sa kay Aldo. Kay Aldo. Side. Ito nga, nangyari kaninang umaga sa Benguet. Doon sa kung function ayan po basta, yung basta. Ito may Christian wedding naman daw to. Kasi Christian nga itong si Michelle. Tsaka sa guest dyan, si Kristen Reyes kasama yung kanyang Si jowa, Marco Gumabaw. Kasi kapatid ni Michelle. Ayan po ang Cordillera. Napaisip ako. Ayan po, Infinity Garden, Baguio Country Club. Ito, sa Cordillera Convention Hall ginanap ang kanilang reception. Sa Ayan po, Benguet. Aldo and Michelle. Kanina lang yan po yan. Pero nakakatuwa, no? Diba? Kasi pareho nila pinagbigyan yung mga religious nila. Usually yan nagde-decide di ba? At least, Kung sino nagkasundo. masusunod. Nauna si Aldo sa Catholic Church. After that, naging Christian na si Aldo. Yun daw sabi ng manager niya. Talaga? So parang pinagbigyan lang niya yung pamilya niya, parents niya, ng mga Katoliko. Wow, mahal na mahal talaga niya si Michelle. Fairness. Diba? Naalala ko yung question kay Siyam si Suksuk. Tungkol sa isusuko mo ba yung religion mo para lang sa pag-ibig or what? Maganda diba? sagot niya doon, ha? Kaya mo ulitin? Nakalimutan ko na. Hindi na natin ulitin. Ano sagot niya? Hindi, sabi niya, basta sinabi na mamahalin lang niya yung lalaking, papakasalan niya yung lalaking mahal niya kung sasama sa Kung mamahalin din yung religion niya, yung God niya. So hindi siya sasapi or hindi siya magpapakonvert. Ano ba religion niya? Hindi ko rin alam. Pero yun yung tanong para kung halimbawa religion yung factor ng pagpapakasal. Yes. Parang dito kasi nakakatuwa dahil si Aldo nagpa-convert na siya sa Christian. While Okay, best wishes. Michelle and Aldo. Michelle Gumabaw Aldo Panlilio. Okay, mga Marites. Meron ba tayo? Wala, no? Diba? Okay, mga Marites. Ano ang hanap mo? Yan po ang ating isang linggong Chismis! Ang bilis! Dahuna agad! Yes!